Magandang araw aking mga Ginoo at Binibini, and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Binibining Jeza, and it's another episode of What's Real. So yun, gusto ko mag-react sa nababasa ko ngayon, Wake Up Dreamers. Hindi ko alam kung anong chapter ako nagsimula, pero nagsimula ako kay Jasper, yung point of view niya. And nalaman ko na he's a gay. Well, napapansin ko naman na yun, pero I love his attitude and personality. Pero hindi ako nabigyan ng talagang diin na he's a gay. Pero as kasi Iglesia ni Cristo, hindi naman ako galit sa mga ganong tao or ginajudge sila kasi sa amin hindi pwede yung ganon, diba? Pero yun, I just want to tell you na hindi ako nagja-judge ng person if ganun ba siya or hindi. Kasi kasi ganun talaga, 'di ba? Kailangan nating respetuhin pa rin ang bawat isa at ang bawat tao kahit may sarili tayong paniniwala, hindi ba? Correct me if I'm wrong. Kasi opinion ko din naman 'yan. Sige, wag niyo na lang ako i-correct. Kasi opinion ko, joke lang. Pero yun nga, pinaka-importante dyan is respect, diba? Kahit ano pa man yung tao na yan, okay? So anyway, malalim yung salitang yun para pag-usapan pa natin, masyadong malalim yung word na yun, kaya ito na lang, ipagpatuloy na lang natin yung pagre-react kasi kung saan tayo napupunta eh. Anyways, yan. Sa chapter 11 ko pala siya na-start, yung kay Jasper yata. Oo. So, ito yung after ng trip, okay? So, nalaman ko nga si Jasper, ganon, is a gay, and yun nga, hindi siya tanggap ng pamilya niya. Tapos, merong pinapaano sa kanyang babae na ipakasal sa kanya. Kaso, nakalimutan ko yung name, pero yun nga, hindi niya yun kaya. Kasi nga, hindi naman siya talaga lalaki. And may nangyari doon sa tatay niya nung sabihin niya yon, which is, inatake sa puso, hindi yata. Sure ako inatake sa puso. Tapos yun, yung tula niya lang, naantig ako sa tula niya kasi tungkol to sa nararamdaman niya. As someone din na gumagawa ng tula, pero hindi naman lagi. Yung mga talagang nararamdaman natin talaga, yung sinusulat natin doon. Kaya, na-touch ako dito. And natutuwa ako kasi talaga nila Cole, ng circle of friends nila, nung tinutula niya to sa harap ng maraming tao. And, yun. Sure ako may nakalimutan ako eh. Kasi, sabi ko, magre-react na lang ako sa susunod, sabi ko pa man din. Pero yun, natutuwa ako kasi nalalaman ko yung mga backstory nila isa-isa. Kasi nagulat ako, may iba't ibang point of view na. Kaya, yun. Pero, dito naman kay Alexa, syempre, we know her as someone na mataray, suplada, ganyan. Pero, hindi naman talaga natin siya kilala ng deep. Diba? Ng malalim. Kaya nung kanya, tinapos ko yung buong point of view niya, yung kwento niya here, kasi somewhat nakaka-relate ako. Actually, napaiyak ako. Teka. So, sa musika, talagang gusto niya, no? Talagang love na love niya. Pero nga, tinigil niya kasi napapansin niya wala ng pag-asa. Kasi nga, di ba, rich daw siya dati, pero bigla daw nasunugan, namatay ang tatay niya. Yun, naging mahirap na lang sila, kaya gusto niyang maging mayaman. Tapos, yung nanay naman niya, todo suporta sa kanya sa mga auditions, kahit na natatalo. Di bali na, may susunod pa naman. Ayun yung word na yun, di ba? Pero yun, one time, sumuko si Alexa. Kasi, wala naman nakikita ibang pagbabago eh. Minsan, totoo yun, no? Pero, may time na nag-give up ako sa something. Sige, let's take an example sa YouTube. Kasi, dinilit ko YouTube ko. Pansin nyo, walang videos nun. Pero gulat ako, kung one time, napansin ko
na nakatabi pa rin siya sa YouTube channel ko pero naka-private. Ang buong akala ko, na-delete ko na siya kasi dinilit ko yung YouTube ko. And that time, when I saw that, bumalik yung, parang na-miss ko mag-vlog. Parang hindi ko na kayang, mawala siya sa buhay ko kasi I also share my thoughts, my feelings through vlogging. Also making memories. Hindi pinapansin kung gaano kakonti yung views, kakonti yung comments. Though may mga nagko-comments na kagaya nyo. Thank you so much for that. At kung alam ko sa sarili ko na meron pa rin taong nandyan para sa akin at sumusuporta sa akin, na nanonood sa akin, na nagko-comment para sa akin, na nandyan para sa akin, ipagpapatuloy ko pa rin kahit gaano pa man kayo konti. Ang halaga, may taong nandyan pa rin para sa'yo at sumusuporta sa'yo. That's the truth para sa akin. Kasi natatawa ko sa bangs ko, napapansin ko. Anyway, kasi may tao pa rin nandyan para sa'yo eh. So, sa tingin ko, magkasusuko. Ganun yun, diba? Pero yun, naano ako sa kwento ni Alexa. Tapos yun yung kumakanta siya nung gabing yun, nung nag-party sila, na-videohan yung pagkanta niya tsaka pagpapiano, diba? Tapos umusbong sa social media. Maraming nag-share, nag-like, nag-comment, diba? Tapos yun, kumanta siya sa isang morning show. And that time, tawag dito, doon nag-start yung pagiging, niya, yung emotional niya, diba? Tinataboy niya nga sila, cool eh. Kung magkaibigan ba talaga sila o hindi. Ganun. And, tapos, yung gabing yun, may nangyari. Sensitive content to, okay? Na may thoughts siya ng suicide. Gusto niya nang matapos lahat. Okay? And, as I know, marami rin sa atin na gano'n. Alam ko yun. Kasi, aware din ako sa social media. Kung ano-ano ang madalas na pinapost o sinasabi ng mga tao, diba? Pero, yung nangyari kasi sa kanya, yung emotion niya, doon ako nakaka-relate. Biglang dumaan na sa utak ko. Kapag, dumaan na sa utak ko yun, yung ganong thought. Mapapansin niyo yan sa mga sinusulat ko sa mga tala-arawan ko, mapapansin niyo. Pero, hindi mo pa rin siya kayang gawin. Kasi there's something in this life na pumipigil sa'yo. Diba? Medyo ako doon, naging emotional na binabasa ko. Actually, hindi ko na-videoan kasi, nagsabasa ako, in-enjoy ko lang yung moment. So, ito ako ngayon nagsasalita. Tapos after nung nalaman nung nanay niya na, naiiyak din siya, diba? Napaka-strong ni Alexa as impression ko sa kanya, pero hindi ko alam to tungkol sa kanya. Tapos nung nasa hospital na siya, naka-hospital si Molly, doon ako medyo napaluha, or like, nagbabadya yung luha ko talaga na tumulo. Kasi, buti ka nga, may taong sumusuporta. Ay, yung mama mo sinusuporta. O, hindi ganun yung mama ko sumusuporta sa akin, tsaka papa ko, ha. Yung emotion lang nila, nararamdaman ko, ha. Mamaya, yung magsabi dyan, ay, hindi ka ba sinusuportahan nila, tita at tito? Hindi yun. Sinusuportahan nila ako, ha. Just to clarify that. Pero yun ang ko yun. Kasi, like, doon ako na-touch talaga. Kasi, tama yung sinasabi ni Molly. Andiyan pa din yung nanay niya na sumusuporta sa kanya. And, ako iyak sa harapan ninyo. Hindi naman pansin yan eh, Hindi naman pansin. Pero naramdaman ko yung luha sa eyes ko, nakakainis. Teka lang, guys. Guys, ginawa at binibini. Umuulan nga ngayon actually. Our Symptotic Love Story, naalala ko tuwing umuulan. Pero yun na nga, nagkasundo-sundo silang lahat. Dahil may surprise sila kay Alexa. Napansin din natin na hindi kumakain ng maayos si Alexa dahil gusto niyang makapagtrabaho, magkaroon ng pera. Naiintindihan ko yun. Pero kayong mga ginawa at binibini, huwag yung pabayaan sarili nyo kasi hindi nyo makakamit yung goals nyo kung
kung hindi nyo inaalagaan yung sarili nyo, hindi kayo kumakain sa tamang oras, ng sapat na pagkain, na matulog ng maaga, yung mga ganyang stuff, I also want to discuss it with you guys kasi napaka-importante ng mga ganong topics. And sa pakikinig ko talaga lagi sa YouTube, talaga may natututunan ako. And gusto ko i-share sa inyo. Kaya sa tingin ko, haba rin ang Learn With Me series at What's series. Okay, lumalakas yung ulan. Wala akong magagawa sa ulan. Gusto ko siya, so hindi ako magagalit sa kanya. Ulan, umalis ka dyan. Nainin, go away, come again another day. Okay, huwag ka nang bumalik. No, actually ngayon walang pasok. Suspend, pero maaga ako nagising. So, pinagpatuloy ko na ng schedule ko. May advantage pa rin naman kahit walang pasok kasi pwede ko mag-aral pa din, mag-advance reading, magbasa, magsulat. Tapos ko nakabanata 10. Wala pa nga akong vlog eh. Pero yun, excited ako. So, tutuloy ko to. Yun nga, after nun, si Molly daw, may gusto mag-publish ng book niya. And, tinignan ko yung next kay Molly na. Ganto. Since alam ko na yung kay Jasper at kay Alexa, kay Jasper at Alexa, baka pa ganito yan, no? Yung ganyang po. Kasi Molly na next, si Molly na eh. So, nakaka-curious ako kay Garnet tsaka kay Cole. Kasi, si Cole, parang di pa natin siya ganang nakakilala. Tapos, si Garnet, hindi ko rin siya ganun kakilala. Si Molly, alam ko na. I mean, tama lang na italakay yung bawat backstory nila or ng buhay nila. Arc siguro tawag doon. Pero yun, natutuwa ako kasi may iba't iba siyang backstory ng 5 character na to. And siguro mas doon ako na-attach ngayon sa kanilang 5. At ang ganda ng pagkakasulat ni Ate Demi ng libro na to. Ngayon, nasa gitna pa lang ako. Ayun, gitna na ako. Ang bilis ko nga Though, naka 3 chapters ako or 4. Like, hindi ko siya tinatapos kasi I have to balance my schedule eh. Nagagandahan ako. Pero pansin ko mabilis ako. Tsaka kasi parang maiksi lang yung libro. Hindi gaya nung asymptotic love story, mahaba talaga yun. Pero, thank you Ate Demi sa librong ito. Kasi as someone na kagaya ko na nangangarap, diba? So, magkataon na mabasa ko rin to ngayong grade 12 ako. At gusto ko sana matapos before ako matapos ng grade 12 para may ma-realize ako. Actually, ang dami ko natutunan tsaka na-realize sa libro na to. Thank you Ate Demi. Thank you so much. I'm glad that you wrote this book, this novel. And looking forward na ma-finish to kasi sa tingin ko matatouch ulit yung puso ko sa susunod na chapters. Okay? So, that's all mga ginawa at binibini. I hope you love this video. And don't forget to like, comment, and subscribe to be my ginawa at binibini. That's all. Thank you for watching.